Okay, sige. Magsimula tayo sa isang tanong para sa iyo na nakikinig. Naramdaman mo na ba yung parang napag-iiwanan ka na? Yung feeling na yun. Oo. Yung habang lahat ng nasa paligid mo parang umaasenso, napapangsin sila, may pumapalakpak, pero ikaw parang nasa isang season ka ng buhay mo na tila walang sinumo ng nakakakita sa ginagawa mo. Paano kung yung pinakamahalagang yugto ng buhay mo, yung pinaka-critical para sa mission mo, ay yung mga panahong walang nakakakilala sa'yo? Yan. Yan yung susuriin natin ngayon. Kasi ang misyon natin dito sa pag-uusap na to ay tingnan ang isang ideya na parang kontra sa kultura natin. Kontra talaga. Oo, yung ideya na ang Diyos, yung pinakamalalim na paghubog na ginagawa niya sa karakter ng isang tao, nangyayari pala sa mga panahong tago ka. Hindi ito pagkaantala, hindi ito parusa. Base sa mga source natin, disenyo ito. Okay, sige, simulan nating himayin yan. Kasi yung unang tensyon na nakikita ko sa mga materyales natin, ito eh. Sa mundo ngayon, ang halaga mo parang sinusukat sa bilis, sa kasikatan, sa atensyon na nakukuha mo. Tama. So, madaling isipin na kapag hindi ka napapansin for, let's say, a few years, nasasayang lang yung panahon mo. Parang kung hindi nakapost, hindi nangyari. Yun, eksakto. Kung walang pumalakpak, parang walang kwenta yung ginawa mo. At may dala itong malaking panganib. Kasi may isang quote sa source na tumatak sa akin, sabi, "We are developing public skill faster than private substance." Teka, tagalugin natin. So, ibig sabihin, mas mabilis tayong gumagaling sa harap ng tao? Oo, sa performance, sa pagsasalita, sa pagpapakita ng talento, Pero yung panloob na katatagan natin, yung private substance, naiwan. naiwan. Parang kasalanan to ng social media, no? Kasi yung buong sistema doon nakatutok eh. Nire-reward niya yung public skill. Yung galing mong mag-present ng sarili mo online, yun ang may premyo. At hindi nito nakikita yung mga oras ng pag-aaral mo, yung mga pagbagsak mo na walang nakakaalam. Oo, o yung pagiging tapag mo sa trabaho kahit wala yung boss mo. Eksakto. At ang resulta nito ayon sa mga source ay isang henerasyon na baka magaling sa entablado, Pero marupok sa likod. marupok sa likod ng entablado. Nakikita natin yan, di ba? Oo naman. Mga lider o personalidad, mabilis sumikat. Tapos, biglang bagsak din. Ang bilis din. At ang paliwanag sa source natin, simple lang. Yung mga regalo o talento nila, lumaki ng mas mabilis kaysa sa kanilang karakter. Gets ko. So yung impluensya nila sa labas, hindi kayang suportahan ng pagkatao nila sa loob. Yun, parang nagtayo kayo ng 10 palapag na gusali. Sa pundasyon na para lang sa isang maliit na kubo. Eksakto. At pag dumating yung bagyo ng pressure, ng tukso, guguho talaga. Guguho. So kung yun yung problema, yung pagmamadali nating makilala, ano naman yung solusyon na sinasabi ng mga source? Dito na papasok yung sinasabi nating countercultural na ideya. Kasi kung titingnan natin sa kasulatan, hindi pala ito bago. Sa katunayan, Ito pala yung pattern. ito pala yung normal na pattern ng Diyos. Palagi siyang gumagawa sa mga lugar na hindi nakikita ng tao. Okay, patunayan natin yan. Kasi madaling sabihin yan eh. Pero pag ikaw na yung nasa sitwasyon, ang hirap paniwalaan. So ano yung mga ebidensya? Sige, tingnan natin yung mga bigating pangalan. Unahin natin si Moses. Okay, Moses. Kilala natin siya, 'di ba? Dakilang leader, naglabas sa Israel, humati sa dagat. Tumanggap ng 10 utos, lahat yan. Pero bago ang lahat ng 'yan, gumugol siya ng 40 taon sa disyerto ng Midian. 40 taon. Teka, grabe yun. 4 decades. 4 na dekada. At anong ginagawa niya? Nag-aalaga lang ng mga tupa. Wow. At hindi pa sa kanya yung mga tupa. Sabihin na niya pa. Mas matindi pa pala. Isipin mo yun, galing siyang prinsipe ng Ehipto, ba? May access sa lahat, edukasyon, kapangyarihan. Lahat. Tapos biglang, ang trabaho niya, maghanap ng pastulan para sa mga hayop. Parang ang laking demotion. At iyon mismo yung punto. Sa palasyo, natutunan niya kung paano maging makapangyarihan. Sa disyerto, doon niya natutunan kung paano maging mapagkumbaba. Okay. Gets ko. Sa palasyo, sanay siyang mag-utos. Sa disyerto, natutunan niyang maghintay, magtiis. So yung pag-aalaga niya sa mga tupa, Yun, yung perpektong training para pamunuan ng isang bansang, mas matigas pa ang ulo kaysa sa mga tupa. oo nga no?
Hindi na sayang yung panahon, yun pala yung qualification niya. Yun mismo. Okay, malinaw kay Moses. Sino pa? Si David. Si David, sige. Bago pa siya maging haring mandirigma o yung sikat na pumatay kay Gulayat, sino pa siya? Pastol lang. Yung pinakabunso pa, yung lagi nakakalimutan. Eksakto. Nung pumunta si Propeta Samuel para pumili ng hari, ni hindi man lang siya ipinatawag mula sa pastulan, di ba? Oo, parang afterthought lang siya. Pero ano nangyari dun sa pastulan na naghanda sa kanya? Dalawang bagay. Ayon sa source, una, doon niya natutunan ang tapang na walang audience. Walang audience. Gusto ko yan. Kasi sinabi niya kay Saul, nilabanan niya yung mga leon at oso para sa mga tupa niya. Walang pumalakpak, walang nag-video, walang nag-like. Pagtupad lang sa tungkulin. Oo, pagtiwala lang sa Diyos. Kaya nung kaharap na niya si Goliath, hindi yung bigla ang tapang. Praktisado na siya. Pangalawa, ano yung pangalawa? Sa katahimikan ng pastulan, doon nabuo yung malalim niyang relasyon sa Diyos. Marami sa mga awit o psalms, Doon niya sinulat. doon niya isinulat. Kumbaga, yung panloob na buhay niya, sobrang yaman na bago pa man naging mayaman yung kaharian niya. Pero ang pinakamatindi sa lahat, ayon sa mga source, si Jesus mismo. Ito yung nakakagulat talaga. Ito yung sukdulan. Kasi sa halos 33 taon niya rito sa lupa, halos 30 taon siyang namuhay ng simple. Hindi kilala. Hindi kilala, isang karpintero sa isang maliit na bayan ng Nazareth. Tapos yung pampublikong ministeryo niya na bumago sa buong mundo. 3 taon lang. 3 taon lang. Isipin mo yung ratio na yan. 30 years of preparation, For 3 years of public ministry. yung pundasyon 10 beses na mas matagal kaysa sa mismong istruktura. Nakakalula yung kaisipan na yan. Na yung tagapagligtas, ginugugol yung halos buong buhay niya sa paggawa ng mesa at upuan. At dito tayo tinatamaan ng tanong, di ba? Kung si Jesus mismo hindi nagmadaling makilala o pumasok sa ministry, bakit tayo atat na atat? Bakit tayo? Bakit natin sinusukat yung sarili natin sa bilis ng pag-asenso na nakikita ng iba? Diyan napapasok yung konsepto na yung mga hidden places, yung mga panahong taguka, yun pala yung workshop ng Diyos. Workshop, paggawaan. Oo, paggawaan. Dito nangyayari yung mga bagay na hindi kayang gawin ng kasikatan o ng palakpak. Okay. So, anong mga nangyayari sa workshop na yan? May 3 pangunahing bagay. Una, paghubog ng karakter. Okay. Anong ibig sabihin yan sa practical na paraan? Ang karakter nahuhubog sa mga desisyon na ginagawa mo pag walang nanonood. Yun. Madaling maging mabait pag may nakatingin, di ba? Madaling maging masipag pag may boss. Oo naman. Pero sino ka kapag ikaw lang mag-isa? Ibebenta mo ba yung produktong may sira para lang kumita? Yung mga maliliit na hindi sa tukso at oo sa pagsunod sa dilim, yun ang nagpapatibay sa'yo. Gets ko. Hindi mo kayang pikiin. Pangalawa, Pangalawa, pagpapadalisay ng motibo. Ito yung masakit. bakit masakit? Kasi pag walang pumapansin sa'yo sa loob ng mahabang panahon, mapipilitan kang tanungin ng sarili mo, bakit ko ba talaga ito ginagawa? Oo nga. Kumpara lang sa papuri. Sasoko ka agad. Pero kung ginagawa mo to dahil ito ang tama o para sa Diyos, magpapatuloy ka kahit walang nakakakita. Tinatanggal nito yung performance-driven attitude. Okay, klaro. Anong pangatlo? At pangatlo, pagpapanday ng katatagan o resilience. Ang mga tunay na leader hindi nahuhubog sa harap ng maraming tao. Kundi sa tahimik na pagsunod. Oo, sa tahimik at tuloy-tuloy na pagsunod. Ang resilience, hindi yan nabubuo sa isang malaking event. Nabubuo yan sa paulit-ulit na pagbangon sa maliliit na kabiguan. Alam mo, para maging mas konkreto, nagbigay pa yung source ng 3 partikular na lugar kung saan nangyayari to. Parang mga classroom sa workshop ng Diyos. Oo. Una, yung tinatawag na shepherd fields o pastulan. Yon, ito yung lugar ng responsibilidad bago pa man dumating yung pagkilala. Bago ka pagkatiwalaan ng isang bansa, tulad ni Moses, o isang kaharian tulad ni David, kaya mo bang maging tapat sa pag-aalaga ng ilang tupa? Sa maliit na team mo ngayon, sa pamilya mo. Oo, ito yung testing ground ng katapatan. Ganun na. Pangalawa, yung workshops o paggawaan.
tulad ng kay Jesus. Para sa atin ngayon, ito siguro yung opisina natin, kusina, classroom, Tama. yung mga lugar kung saan yung kasanayan pinipino sa paulit-ulit na paggawa. Yung mga hindi glamorous na trabaho. Araw-araw na Excel sheets, pagluluto, pag-aaral. Akala natin walang nangyayari. Pero doon pala nahuhubog yung disiplina at excellence. At pagpapakumbaba, tama. At yung pangatlo, na marahil yung pinakamahirap, Ano yun? ang wilderness o ang ilang. Ito yung mabigat. Oo, ito yung lugar kung saan lahat ng inaasahan mo nawawala. Yung business plan mo biglang hindi gumana. Yung relasyon biglang natapos. Dito yung yung pag-asa mo sa sarili, sa koneksyon, sa talento. Lahat yon napapalitan ng lubos na pag-asa na lang sa Diyos. Dito ka tinuturuan na yung tunay na lakas ay hindi galing sa'yo. Pero may tanong ako, hindi ba may panganib din dyan? Anong panganib? Paano kung sa sobrang tago ng isang tao, mawalan na siya ng kumpiyansa o ng mga oportunidad? Paano mo malalaman kung ito ay paghahanda ng Diyos o baka nagiging passive ka na lang? Magandang tanong yan. At dito natin kailangang tingnan yung panganib ng kabaligtaran, yung premature exposure. Yung mabilis na pagsikat. Mabilis na pagsikat bago ka pa man handa. Ang classic example sa source natin, si Haring Saul. Si Saul. Okay. Pinili siya ng Diyos, may basbas siya. Pero yung karakter niya hindi pa handa para sa bigat ng posisyon. Anong nangyari? Naging padalos-dalos, naging mainggitin kay David, hindi sumunod sa Diyos. At ang resulta, ang pagbagsak niya kasing bilis ng pagsikat niya. So yung pagiging tago, proteksyon pala yun. Proteksyon. Pinoprotektahan ka nito mula sa bigat ng isang responsibilidad na hindi mo pa kayang dalin. So ang sagot sa tanong ko kanina nasa motibo at katapatan. Habang nasa hidden season ka, ang tanong ay hindi kailan ba ako makikilala, Hindi? kundi nagiging tapat ba ako sa kung nasaan ako ngayon? Kung oo, nasa tamang landas ka. Eksakto. Ang pagiging tago ay hindi passive waiting. It is active preparation. Okay. So para sa'yo na nakikinig na marahil ay nasa isang hidden season ngayon, ano yung mga practical na hakbang na pwede mong gawin? Una, at pinakamahalaga, baguhin yung pananaw. Okay, paano? Huwag mong tingnan itong yugtong na to bilang parusa o pagkaantala. Tingnan mo to bilang intentional na paghahanda, isang pribilehyo. Isang pribilehyo, hindi problema. Oo, ito yung panahon na pwede kang magkamali nang hindi nakikita ng buong mundo. Pwede kang mag-experiment, pwede kang maging mahina sa harap ng Diyos. Regalo to. Pangalawa, na konektado sa sinabi mo kanina, ay maging tapat sa maliliit at ordinaryong bagay. Sabi nga sa isang source, faithfulness in the mundane establishes readiness for extraordinary tasks. Yun, ang ganda nun. Oo. Yung pagsunod sa mga ordinaryong gawain pag walang nakakatingin, yun ang tunay na sukatan. Tama. Kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit na budget, paano ka pagkakatiwalaan sa yamanan ng isang kumpanya? O kung hindi mo kayang alagaan ng isang tao, paano ka aalaga ng isang community? At pangatlo, at ito'y medyo masakit pero kailangan, sadyain mong limitahan ang mga pag-uugaling naghahanap ng atensyon. Yan. Sa panahon ng social media, mahirap yan. Mahirap. Kasi napakadaling ipakita ang bawat achievement, di ba? Bawat magandang anggulo. Oo. Ang hamon ng source, may mga bagay ba na pwede mong gawin nang hindi mo kailangan i-post? May mga tagumpay ba na pwede mong ipagdiwang ng tahimik? Nang ikaw lang at ang Diyos at yung mga malapit sa'yo. Yon. Mahirap yan. Kasi parang may pressure na i-document lahat. Pero naiintindihan ko yung punto. Ito ay pagsasanay sa kaluluwa na mahanap ang validation sa loob. Hindi sa labas. Ito ay pagdedeklara na ang opinyon ng Diyos sa akin ay mas mahalaga kaysa sa likes ng ibang tao. Kasi dito na umilikot yung puso ng usapan natin, di ba? Oo, ang pagsunod kapag walang nakakakita, ang siyang currency o yaman sa kaharian ng Diyos. Ito yung tunay na sukatan. Ito ang tunay na sukatan, hindi ang palakpak, hindi ang bilang ng followers, ang iyong inner life. Yung panloob na pagkatao. Yun ang pundasyon ng lahat. Kung mahina ang pundasyon, kahit gaano kataas ang itayo mong gusali, babagsak at babagsak yan. Kaya bilang buod,
Ang mensahe ng mga materyales na ito para sa iyo ay malinaw. Ang mga panahon sa buhay mo na nararamdaman mong hindi ka napapansin, Yung parang nasasayang ang ginagawa mo. yung tila walang nangyayari, maaring iyon mismo ang mga pagkakataon kung saan ginagawa ng Diyos ang pinakamahalaga at pinakamalalim na paghubog sa iyo. At hindi lang ito paghanda para sa mahalagang gawain. Ito na mismo ang mahalagang gawain. At iiwan namin sa iyo ang isang kaisipan na pagnilayan. Sige. Ano kaya kung ang tahimik na pagsunod na marahil ay minamaliit mo ngayon, yung tapat mong pagtatrabaho sa opisina, yung pag-aalaga mo sa pamilya, yung paglilingkod mo sa komunidad na walang nakakakilala sa'yo, ay hindi lang paghanda para sa tunay na ministeryo sa hinaharap? Paano kung iyan na mismo ang tunay na ministeryo? Wow. Ano kaya kung ang sukat ng Diyos sa katapatan at tagumpay ay ibang-iba sa sukatan na ginagamit natin para sa ating sarili at para sa iba?